Okay guys, ipapakita ko yung mga proof of transactions sa mga nagpa-transfer or trade na sa akin sa Maya. Okay? Okay, first simulan muna natin kay Sir. Ayan, may concern siya about dito sa Maya niya kasi not verified po siya. Then, gusto niyang i-transfer. So, tinulungan natin si Sir at nag-trade siya ng amounting. Hindi ko na matandaan, basta matagal na to. Ayan, total of 1,500 yung sinend ko kay Sir. At ito naman si Sir, malaki yung pina-trade niya. Total of 27,232. Maya po yan, no? At binigyan niya po tayo dyan ng tip, kaya malaki-laki yung nakalta sa kanya. Nakikita niyo dito, 21,311 kasi binigyan niya tayo ng tip ng malaki. Kaya, ayan na lang yung sinend ko sa kanya. So, siya naman yung pumayag na ganyan i-send ko ang amount. Okay, ito naman si Daniel, yung classmate ko nung high school. Nakita niyo po, total of 3,600 yung pinatrade niya sa Maya na hindi malabas. At binayaran po natin siya total of 3,100. Yan, may deal rin po kami dyan na pinag-usapan. Transaction completed naman at goods naman yung usapan namin. Ito rin si Sir, total of 1,000 lang yung pinatrade niya. Ito naman yung isa, matagal-tagal na rin. Malaki rin yung pinatrade niya. Makikita niyo po dito, nag-video call pa kami. Kasi may mga pagdududa rin siya about sa yung process namin is via video call for assurance lang niya na legit talaga yung service natin. Okay? Yo guys, so what's up? Today ay ituturo ko naman kung paano natin ilalabas yung mga Maya not verified account natin. Lalo na kung may balance kayo dyan na hindi makuha. Pwede po natin yan i-transfer via GCash. At kung paano, please watch the full video tutorial. Yan, first step na gagawin natin, ang unang way na gagawin natin is kailangan po natin ng coins.ph account. Yan, kailangan first is verified po kayo doon sa ating coins.ph account. Kakailanganin po natin siya kasi yun po yung paraan para ma-transfer po sa inyong GCash account. Yun guys, huwag kayong mag-alala kung wala kayong coins.ph account at hindi pa verified. Tuturo po natin siya doon sa pangalawang proseso. Okay? Kaya standby lang po dyan. So, bakit nga ba coins.ph ang ating gagamitin? Di-deposit po tayo sa ating coins.ph account. Doon sa portfolio, i-click natin yung cash in. Via Dragon Pay po yung process nun. So, para may visual kayo, ipapakita ko sa screen kung paano. Ayan. Siyempre guys, open natin yung Maya account natin. Guys, itong Maya account ko ay verified na po siya. Makikita niyo sa taas, upgraded account, no? Assuming na hindi pa po ito verified, so makikita niyo naman yan sa dashboard na kapag hindi pa verified yung Maya niyo, ay makikita niyo yung mga warning sign na hindi pa kayo verified. Okay? So, same dashboard lang naman po makikita nyo. Pero limited lang po yung magagawa nyo kapag not verified nga yung account nyo. Hindi kayo pwede makapag-send money. Ang magagawa nyo lang doon is pwede kayo mag-buy load, yan, sa load or pay bills. So, sa itinuturo ko ngayon, dito tayo sa bills pupunta. Okay? Ayan, bills. Then, isa-search lang po natin dito sa taas. Dragon Pay. Dragon Pay. Choose natin tong Dragon Pay. After nyan, punta tayo sa coins.ph. And click natin tong portfolio guys, sa baba. Tapos, i-click natin tong deposit. Choose natin tong cash in. Sa ibaba, scroll down nyo lang at may kita nyo yung remittance center. Choose natin to. Pwede kayong pumili kahit saan dyan kasi mapupunta naman po yan sa coins.ph wallet nyo.
At pwede nyo lang i-transfer sa GCash. Click natin tong Cebuana Tuller. Then guys, sample na lang natin dito sa Maya account. Meron kayong 1,000 Maya. Dito kasi guys, merong service fee si Maya once na nag-pay bills kayo dito. Magkano yung service fee ni Maya dito? Yung 5 pesos po yung service fee niya. Tapos sa coins.ph, meron din po siyang service fee na total of 25 pesos. So, paano natin makakompute yan at paano natin may exact yung amount? Example, 1,000 yung Maya. Merong service fee si Maya na 5 pesos, i-minus nyo lang. Then, si coins.ph naman meron siyang 25 pesos. So, total of 970. Ika-copy lang natin itong result. Then, ipipaste niyan dito yung amount. Para lang natin to para magtugma yung transaction dito sa coins.ph papuntang sa Maya. So, makikita nyo dito, choose natin yung DragonPay. Then, recipient email address, ilalagay nyo lang yung email nyo dyan. Makikita nyo po dito yung total, 995. So, bakit 995? Kasi ito po yung i-input natin sa Maya doon sa pay bills. So, click natin itong next. Confirm cash in. Makikita nyo sa status processing. So, hindi pa siya completed kasi pinaprocess pa po natin siya. Click natin itong reference number, then copy. Balik tayo sa Maya. Ito yung account number niya dito, guys. I-paste lang natin yung reference number na kinapin natin sa coins.ph. Ayan, sa amount, guys, choose natin yung result dun sa coins.ph, which is yung 995. Okay? Enter nyo lang yung mobile number sa Maya nyo. Then, pagkalabas nyan, guys, pagka-continue nyo, total of babayaran nyo sa Maya is 1,000. Kasi may service charge pa siya na 5 pesos. Then, once na ma-pay nyo na sa Maya, madadirect na siya dito or madideposit na siya sa coins.ph. Then, syempre guys, magre-refresh po yan yung balance dito sa coins.ph nyo. At pwede nyo nang i-click tong withdraw. Click cash out. Tapos, piliin nyo lang tong GCash. Ita-type nyo lang dito yung amount na nag-reflect sa coins.ph. Bali 970 yun, papasok. Then, may service charge po si InstaPay dito na 10 pesos. Then, click nyo lang yung next, tapos ilalagay yung account number, account name. Then, okay na, papasok na po yun sa GCash account nyo. Then, ganun lang po siya kadali sa first step natin. Sa second step natin, guys, is paano kung wala kayong coins.ph account at hindi rin verified. Pwede nyo akong i-contact sa aking Facebook account at mag-enquire about dito sa topic natin. At pwede kayong matulungan na mailabas yung mga not verified account nyo sa Maya. Then, pwede na po natin siyang i-process. Sa withdrawal din po, tatagal lang to ng 5 minutes or 10 minutes. And depende po kasi sa dami ng request na nare-receive ko. So, paano nga ba nagwo-work sa pangalawang process? Bali, may bibigay akong API na link at doon kayo pwedeng maka-access sa portal na yon. Then, may babayaran lang kayong item. Then, after nyo ma-pay, ipapakita nyo lang sa akin yung receipt. At pagka-provide nyo ng receipt, ay be-verify lang po namin yung details nyo at yung transaction syempre. Strictly guys, kapag mga ganitong service, bine-verify din po namin yung mga users or nagre-request sa akin. Syempre mahigpit din po tayo dyan kasi si Maya ay may policy about dito. Once na ma-approve yung application nyo, yung request nyo, ipapadala na po namin yung request nyo sa cash out. Ilalagay ko rin po yung contact number ko dito. Pwede nyo i-text or tawagan. So yun lang guys, yung topic natin ngayon, sana nakatulong itong video na to sa mga nagtatanong. Yan, ginawa ko na siya na video tutorial. Kung may iba kayong questions or katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin yan kapag hindi na ako busy. Okay? Kapag may time ako.